beloved, Boss Mike, Cervera. Naman, sina VP Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi ng bise, kulang daw sa pansin si Castro. Buwelta naman ng Yuse, kulang sa kaalaman ng bise. Hindi raw marunong mag-laptop. Walastik na mga banat ni Attorney Claire Castro no? Ha? Oo. Kulang daw sa pansin si Attorney Claire Castro. Oo. Sabi naman ni Attorney Claire Castro, mas mahirap yung kulang ka sa kaalaman. Yung mga banat ni Attorney Claire Castro, kaya si Sara, siya totoo lang pikon na pikon yan. Pakinggan uli natin Nagpatutsada na naman sina VP Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi ng bise, kulang daw sa pansin si Castro. Buwelta naman ng Yuse, kulang sa kaalaman ng bise. Hindi raw marunong mag-laptop pero gusto pang maging presidente. Oo nga naman. Sabi nga natin yan, hindi nga marunong mag-laptop. Gusto pang maging presidente. No? Mga kababayan, ngayon nalalaman niya na na wala na. Hindi na umangat yung kanyang rating. Sa survey mga kababayan, inabutan na na nga siya ni Rapi Tulfo na hindi pa nagdideklara na tumakbo. At si Nanay Leni, mga kababayan, 8% na lang yung lamang ni Sara. At si Leni Robredo ay hindi pa rin nagdideklarang tumakbo. Si Sara Duterte, nagmadaling araw na po yan Nauna nang nauna Di po ba? Nauna. Di ba? Shy Lama Hotra. Di ba Henry Sadi, shout out. Ngayon mga kababayan ko, paano pa kaya kapag nagdeklara na tumakbo itong dalawa o maaaring isa lang sa kanila? Sigurado na mauungusan na si Sara Duterte. Na ngayon mga kababayan ko, yaan ang mga dahilan kung bakit iniiwan na ng mga kakampi niya. Nakuha niyo mga kababayan ko? Usap-usapan na yan at saka galing na rin mismo kay Sara Duterte yan. Nako! Paano yan mga kababayan ko? Sige, tuloy! Sa frontline, ang balitang yan si Maricel Halili. Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga... Kita nyo kung gaano kagago ito. Halos hindi na nga tayo magkandamayaw kung ano unahin natin sa ibabalita, sa lahat ng mga ginagawa ni Pangulo. Katulad niyan, binabanatan niya, tignan niyo yung itsura, mukhang luka-luka talaga. Ang Pangulong Bongbong nandoon sa ASEAN. Nakita niyo naman yung pagsasalita. Di po ba mga kababayan ko? Nandoon, kaya niya bang gawin yan? Pag laptop nga, hindi niya kayang gawin. Yung pa kayang makipagdialogo, mag-speech, magbigay ng mensahe sa iba't ibang leader ng bansa. Mga kababayan, lalabas tayong kahiya-hiya. Sa totoo lang, kung meron mang nakakahiya rito, ito, hindi ko nga alam kung bakit naging vice-presidente itong putang inan to Kayo mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi, biruin ninyo, nagkaroon tayo ng vice-presidenteng engot. Sabi ba naman hindi daw nagtatrabaho ang mga nasa Malacanang. Lalong-lalo na raw si Pangulong Bongbong. Ang daming ang ginagawang trabaho. Ang tanong, mga kababayan ko, si Sara ba meron kayong alam na trabahong ginawa na itong putang inan to? Wala mga kababayan. Walang ginawa ito. Kung hindi maglamyerda, yung nga lang humarap sa hearing dyan sa Kongreso, hindi niya nagawa. Bakit? Takot itong pukin ang inan to itong mga Duterte, mga kababayan ko, pinaglihi sa pagiging trash talker nila. Puro lang sila batikos, banat. Banat lang ng banat, daig pa mga vlogger. Di ba mga kababayan ko? Kaya mga kababayan, kahit maging vlogger, hindi pwede ito Bakit?
Putang ina, tignan nyo naman mga tuwiran. Malayo sa katotohanan. Tama mga kababayan? Tuloy. Pinadata na naman ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan Hindi nyo. raw nagtatrabaho kaya mataas ang unemployment rate pati ang utang ng Pilipinas. Buwelta naman ang Malacanang. Yan na. Nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, Yan. dito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Oh. Si Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Kita nyo? Ang Pangulong Bongbong Marcos, ni Yussi Claire Castro, nandito sa ASEAN, sa Cebu, at nagtatrabaho. Nag-aasikaso ng mga bisita natin dahil kailangan walang masabi. At kailangan naman, ganun din ang gawin sa atin. Kung sa kanila naman gagawin ang ASEAN. Kaibahan, mga kababayan, sabi ni Atty. Claire Castro, tulad ni Sara Duterte, yung putang inang yan, mga kababayan, ayun, nando doon sa ibang bansa, naglalamyerda. Mga kababayan ko, totoo naman Laki ang utang dahil naman na po Ah. ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang Yan. na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Yan. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer. Oo. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Yan. Yan ang problema sa iyo, kita mo? Sabi tuloy sa iyo ni Yussi Claire, hindi ka nga kasi marunong mag-computer, kaya hindi ka marunong gumamit ng Google. Naku, di ba mga kababayan, yung ginaganyang-ganyang ang sakit nun. Vice President ka, hindi ka marunong gumamit ng computer, hindi mo ma-Google tuloy, putang ina mo Sara Duterte ka. Di ba? Kung hindi mo naman putang inang yan, paano nga naman makikita ni Sara Duterteng baliw yung mga trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno kung putang ina computer hindi mo alam kung paano gamitin. Paano ka mag-google? Sara Duterte. Di ba? Sorry naman kasi kapag sinabi kong Google, hindi maintindihan yan ng mga taga-suporta ni Sara. Kailangan sabihin natin Google. Para mas maunawaan nila, no? Sa pool! Sa pool, mga kababayan. Dali! Biruin nyo, sabihan ka ng, paano ka nga naman makakakita ng mga trabaho ni Pangulong Bongbong? Lahat naman yan nasa internet na. Paano mo nga naman makikita? Hindi ka nga marunong mag-computer. O paano mo i-google? Grabe, no, mga kababayan, sige tuloy. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang patutsada ni VP Sara na kulang sa pansin si Yusek Castro. Oo nga, Yusek! Sabi ni Sara, kulang ka lang daw sa pansin. Sabi naman ni Atty. Claire, mas okay na siguro na kulang sa pansin kaysa naman kulang sa kaalaman. Parang sinabi niya na, Sara, sa'yo na, mas okay na kulang sa pansin kaysa kulang sa kaalaman. Parang sinabi niya na bobo ka. Bobo ka talaga, Sara Duterte. Parang gano'n yung balat sa'yo ni Atty. Claire, no? Talay, pakinggan natin. Lagi ko sinasabi, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong Tingnan mo, hindi mo pa nga alam kung ano sasabihin mo. O humihingi ka pa ng tulong sa puno ng mangga dyan? Tingnan nyo naman, magsalita ito. Sasabihin na lang, di ba? Ano sabi rito? Boss Mike Addan nang i-vlog kay Mima na galing daw kay BBM ang pinaritoke ni Mima.
Samantala, si Kitty, tumanda na sa kakaritoke. ito na ba si Flavelin? Patole. Sabihin mo na lang, galing sa boss niya. Ang boss niya, kamo, si Mike Cervera. Nako, ayan mga kababayan, tingnan nyo si Sara Duterte. Ito, atupagin mo ha. Nako, huy, may mga chika ako sa inyo. Grabe ito. Matindi tong mga chika ko sa inyo. Mamaya ha, pagkatapos nito, chika ko sa inyo. Wait. Paalala nyo ha, Kian ha. Jing, Aldungin. Jojo Chavez, ipaalala mo ha. Ipaalala mo, JJ Sales ha, Mary Jane De Vera ha, Dimple Smirnoff, Paymura. Nako, matindi tong mga chika ko sa inyo. Sige, Sara, nasa na yun? Lagi ko sinasabi, no, na Na? si Claire Castro ang nagsasalita. Kapag si Claire Castro, Huwag niyong pansinin. Mga kababayan ko, walang kakwenta-kwenta to. Tatalunin pa ni Mima kapag nagsalita, ano? Di ba? Tatalunin pa ni Mima ito. Percival. Di ba? Tatalunin ni Mima to magsalita. Lutang lagi Lutang. Di ba, Lovely Dominguez? Taloy. Yan ang halaga. Kasi pag pinapansin nyo, nafe-feed yung kanyang papansin. Kita nyo. Alam nyo, banat ng mga bobo ito no? Kapag alam mong magaling ka, syempre, ang banat sa'yo ng basher mo, yung papansin, pantira ng mga bobo yan. Hindi nyo napansin, mga kababayan? Yung mga ganyan, yung mga nagsasabi, KSP. KSP, anong klaseng banat yun? Doon tayo sa packs, tulad ng pagpapak mo. Di nga namin alam kung ano sino-sino ang mga pinakpak mo Di ba, no? May babae, may lalaki, may tomboy, baka naman may bakla rin, ano? Doon tayo sa packs. Hindi doon sa mga ganyang banat. Pangbobo yan Walang kwentang banat yan tuloy. Ugali. Katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan kong sagutin. Correct. Yusek, huwag kang papipigil. Di ba? Yusek, tira. Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it. Alam mo na. Yung utak mo raw gamitin mo kasi nawawala na. Utang ina, Sara, may utak ka pa ba? Baka kung ano na. Kung saan na napunta yung utak ni Sara kasi hindi nga nagagamit, mga kababayan Hindi. Nasa likuran ng ulo niya. Mad music scent, tuloy. Si Paul. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang BC at nakatakda pang pumunta sa 5 pang bansa. Kita nyo, mga kababayan, nasa ibang bansa, nasa The Hague ngayon. Mukha hong inimpluwensyahan, mga kababayan, etong pagkakaayaw, umayaw na ho si Kaufman, mga kababayan. Ayaw na ni Kaufman maging leading counsel ni Rodrigo Duterte. Mukha ho, mga kababayan, mukha hong wala na talagang pag-asa si Digong, Wala na siguro, malabo na hong makakauwian ng buhay, sabi nga natin, Si Digong, dyan na talaga mamamatay ang putang inang hayop na yan. Alam nyo, kasama na yan sa karma niya. At yan mabubuhay pa ng hanggang 100 taon. 100 taon na makukulong na paghihirapan niya lahat ng mga masasamang ginawa niya. Putang ina mo, Digong, yan na yung karma mo, hayop ka. Unti-unti kang mamamatay ng walang titingin sa'yo na mga Pilipino.
Makakalimutan ka at tatanim sa isip ng mga tao kaya nangyari sa iyo yan dahil ikaw ay masamang tao. Diba mga kababayan ko, no? Grabe. Ay, biruin ninyo, dati kang naging presidente, siga-sigaan ka, di ba? Hari-harian ka. Lahat ng mga tao sa iyo, yumuyuko. Ngayon, ano ka? Dinuduraan ka. Di ba? Dinuduraan yan, mga kababayan. Sabi ko nga, mga kababayan, nung nagpunta ako ng daig, pag nakita ko, duduraan ko sa mukha yan. Mga kababayan, totoo yan. Oo, duduraan ko sa mga mukha yan. Di ba? Oh, eto na, tuloy. Ngayong araw, formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kita nyo? Yan ba yung walang trabaho? Naniniwala kayo kay Sara Duterteng baliw na wala daw ginagawa ang Pangulo? Eh ano tawag nyo rito? Ano ito? Bahay-bahayan? Mga bobo talaga itong mga DDS no? Oh, paano? Si Sara Duterte, bobo. Kaya mga kababayan, oo, deserve din ni Sara Duterte na paniwalaan ng kapwa bobo niya. Sabi ni Ay Malayco, nagre-reklamo. Ay Malayco, nagre-reklamo. Uy, dami viewers, konti likers. Ewan ko ba dyan? Ewan ko, na siguro natutuwa lang sila, no? Siguro, mga nag-aaral sa atin yung mga DDS, kaya ayaw pa nilang mag-like. Kapag ka natauhan na, Nelson Tulin, magla-like na sila. Ito ba? Ito ba yung sinasabi nyo na walang trabaho? Si Manong Bongbong namin? Ayan na. Ano tawag nyo dyan? Bahay-bahayan? Tapos bengbang-bengbangan? Putik na yan kung bahay-bahayan at bengbangan lang pala ang hanap nyong mga hayop kayo. Hanapin nyo si Mike Defensor. Di ba? Si Mike Defensor ang hanapin nyo. Boss Mike, nasan na si Puro? Ngayon, wala na. Oo. Naligaw na. Mukhang galit na kay Sara. Tuloy. Ni Pangulong Marcos ang heads of state ng ASEAN countries. Sa opening statement ni PBBM, ipinunto niya ang banta sa ASEAN ng nangyayaring sigalot sa Middle East. Kita nyo mga kababayan ng Pangulo natin. Ganito ang presidente. Kayang humarap sa ibang leader. Oo, para tayo ay tayuan mga Pilipino. Tayo! Tinatayuan tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tayo binibigo. Hindi tayo pinapahiya. At hindi tayo, mga kababayan, kailanman naging kahiya-hiya dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron man hong nakakahiya, yung pong Vice Presidente na hindi ho marunong gumamit ng laptop. Nakakahiya hindi nga ho may pagtanggol ng mga DDS yan Hindi ho maipagtanggol ng mga DDS yung hindi karunungan ni Sara Duterte na gumamit ng laptop. Wala silang masabi. Oo, walang masabi mga kababayan. Hirap na hirap sila. Siguro, ang sakit na ng ulo nila Kung hindi lang sa laki ng mga binabayad sa kanila. Abay, sigurado, tumawid na. Pero kasi nga nakatali na ho sila. Malamang nakakontrata yan. Hanggang matapos ang termino. Hanggang sa eleksyon. I-renew na lang nila yung kontrata nila. Mga bayaran sabi nga natin mga kababayan, kung eto nga yung sinasabi ko kanina, 2 milyon kada BBM vloggers. 2 milyon unang bayad. 2 milyon unang bayad sa mga BBM vloggers. Tumawid lang kay Sara Duterte. Ganun na ho sila kadesperado. Sabi ko naman kayo naman 2 milyon nasisilaw na kayo. Kayang-kaya nyo naman bawiin yan kay Ninong Martin, Diba?
konting halaga lang ang diferensya kung sakaling lumamang yung offer ni Sara. Kayang-kaya na yan. Oo, kunin na lang kay Ninong Martin yan. Di ba, no? Oh. Eh, mga kababayan, 2 milyon, tanginang. Oh. Eh, 300,000 every month. 2 milyon. Kapag kaiisipin mo, malaking pera na yan. Totoo naman. Pero mga kababayan, kung siya akin yan, wala. Isaksak nyo sa baga nyo. Sabi ko, niya nga sel-selyo, taubo iyo ko Di ba mga kababayan? Di ba? Tama? Oh, anong gagawin ko dyan? 2 milyon? Pinanlilibre ko nga lang yan. Pinamimigay ko nga lang eh. Kasi yung mga bayaran, aldungin eh. Putik na yan, no, mga kababayan, di ba, Jai? Oh, yan ang sinasabi ko. Hindi titigil yung mga yan. Oh, kaya nga, bakit ba tayo napunta sa usapin na ganyan? Kailangan talagang ipagtanggol si Sara. Kaya lang nga, mga kababayan, dito sa sinabi niya na hindi siya marunong gumamit ng laptop, yan ho ay nagdadala ho ng kapahiyaan sa mga Pilipino. Sabi nga ng mga kaibigan kong taga-Israel, yung mga kaibigan ko na taga North Korea, yung mga kaibigan kong taga-Taiwan, taga-South Korea, taga-Japan, taga Abu Dhabi, taga-Dubai, taga-Qatar, sama nyo na ho yung taga-Europa, sabi nila mga kababayan, oo, totoo ba? Hindi marunong gumamit ng laptop yung vice president ninyo? Oh, me amorele Sara Duterte? No, laptop pa! Utak ne? Utak ina, ano pa sasabihin ko? Di aamin na kagad ako. Siya, sa kanya galing yun eh. Di ba? Lalong-lalo na kapag nalaman ni Uncle Sam at saka ni Ninong Trump yan. Mangibabain. Mangibabain ti o kininana nga. Ay! Di ba? Naapo. Mangibabain. Di ba? Ay ewan ko sa aming mga Ilocano, sobrang nakakahiya yan. Mas maigi pa na magbigti ka sa silong ng puno ng kamatis. Kaysa yung pagka nakikita ka, aratoy manan, jay nang, nakanang, nakabububo. Diba mga kababayan ko? Pero ang Pangulong Bongbong, tignan nyo naman, Pangulong Bongbong, pakitaan mo si Sara Duterte. Eto nga lang mga kababayan, hindi niya kaya eh. For the Philippines, we made a difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. May ganyan si Sara Duterte nyo? Hindi niya kaya yan, aminado siya. Paano kakayanin ni Sara yung mga ganyang pananalita? Di ba Lovely Dominguez? Di ba LB? Di ba SP Kirit? Di ba? Alicia Duran. Si Jojo Chavez nga, kahit na taga-Amerika na, hindi pa naintindihan yung sinabi ni Pangulo eh. Si Sara Duterte pa kaya? Si Sara Duterte pa kaya, mga kababayan ko? Mismo ng mga taga-Amerika na katulad ni Jojo Chavez, hindi nga naintindihan yung mga English. Dahil yung mga English ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit sa Webster Dictionary,
ay bibihirang magamit. Di ba, Jojo Chavez, ano? Putang na yung mga binabanatang salita ni Pangulo. Yung mga salitaan niya. Hindi ordinaryong ginagamit pang araw-araw na salitang Ingles. Bibihirang nagagamit. Kaya kapag si Sara ang tinanong nyo, sasabihin nun, kailangan isa-isa. Oo, kada letra, kada salita, kailangan i-translate muna. Kaya lang ang problema, hindi nga marunong gumamit ng computer si Sara. Kaya kailangan ipapagoogle niya pa sa kanyang kasama. Ganong kabobo si Sara Duterte. Oh, yabang-yabang no? Ang yabang-yabang niya kay Attorney Claire Castro. Putang ina mo, Sara. Hindi ka nga lumalaban. Saan? Sa debate. Di ba Aurora Arnaiz, ano, ha? Oh, Gwen Sopnet, huwag ka nang mag-plaid. Oo na. Oh. Di ba Charlie Whiskey, ano, Michelle Reyes, oh, Xiaope. Ha? Sa debate nga lang na panawagan, na debate si Sara Duterte kay Attorney Claire Castro, hindi naman na sumasagot ang kampo ni Sara Duterte. Bobo nga ni. Bubu. Mahina ang ulo ni Sara. Hindi niya kaya yung pagiging presidente. Yung ganyan, magsasalita sa maraming leaders ng bansa, wala. Oo, baka ang gawin niyan, magkakakamot lang ng ulo. Si Sara Duterte, ang kaya niya lang magsalita sa harap ng mga nursery, sa mga kinder, sa elementary. Yun lang ang kaya ni Sara Duterte. Wala nang iba. Oh, di ba? Ay, nako, ewan ko na lang mga kababayan ko si Sara Duterte talaga, no? Sa plenary session, binigyang diin ng Pangulo ang pagkabahala ng buong ASEAN Nako. sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Kita nyo mga kababayan ko, ganyan ang Pangulo. Paano naman aabutin ng utak ni Sara Duterte nyo ang ganitong katalinuhang taglay ng Pangulong Bongbong Marcos namin? Na gusto nyo pang palitan mga buwaka ng nanyo. Di ba mga kababayan ko? Paano aabutin ng utak ni Sara Duterte to? Hindi kakayanin. Mga kababayan naman, masyado na yata na yung inyong mga utak nilamon na ng kropek yan. Di ba? Wala. Nakaka-proud mga kababayan Nakaka-proud si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin ninyo, binanggit yung pong nangyayari na hidwaan, gera, dyan po sa Middle East ng Iran, Israel, at ng Amerika. Totoo naman Yan ay nagpapahina siya lahat ng mga ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo. Kaya wag niyo sasabihin, ay, mahirap na daw kami, sabi ni Sara. Ay, naubos na ang aming mga kwarta, wala ng pera. Putang ina, ninakaw ng tatay mo at ninakaw mo Paanong hindi mauubos ang tatakaw niyong mag-anak sa kwarta? Tuloy. Ipinupursige ngayon ang pagkakaroon ng Maritime Center sa Pilipinas. Is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation
and the peaceful navigation in South China Sea. Bago niyan, humarap kagabi si Pangulong Marcos sa isang trilateral meeting kasama ang heads of state ng Thailand at Cambodia. Nako. Na magkasundo ang ipupursige ng parehong bansa ang lahat ng mekanismo para tuldukan ng tensyon dulot ng issue sa teritoryo. Oh, kita nyo mga kababayan ko ha. Mukhang ang Pangulong Bongbong Marcos ay mamamagitan pa sa hidwaan ng dalawang bansa na naggigirian. Oh, ito hong Cambodia at saka Thailand. Mga kababayan, nako. Oh. Ganyan ang Pangulo. Hindi lang ho matalino, kundi nakikita natin. Ayan pa, nagiging peacemaker pa. Di ba peacemaker ho ang Pangulo? Yan ang leader. Hindi yung naglilikha ka ng gulo. Hindi ho katulad ng mga Duterte, ano? Puro kaguluhan ng kaguluhan yung pong kanilang mga isinasagawa. O tulad niyan mga kababayan. Ito hong paparating na Lunes, nagbabalak na naman daw ho sila ng malakihan at malawakang protesta na naman daw. Alam nyo, etong mga grupo ng mga Duterte sa pangunguna ni Mike Defensor, walang kadala-dala. Wala, mga kababayan. Ilang beses na ho yan na ginagawa nila eh. Di ba? Pasok. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Yun! Nagpapalita mula sa Ikita nyo mga kababayan ko, ang Pangulo pa ang gumigit na sa mga nagigiriang bansa. Dapat ganun. Hindi yung puro na lang kayo kaguluhan, mga putang ina nyo. Sino ba tinutukoy ko? Di yan sila, Sara Duterte, mga hayop na yan. Yang kampo nila Sara, yang sila Mike Defensor. Di ba? Mula noong naupo ang Pangulo, hindi na ho nila tinantanan. Ernie Palma. Hindi na ho nila tinantanan, Irene Villanueva, ito hong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, Topakits Matchas, Elvira Garcia, shout out. Tinantanan ba nila? Hindi Wala silang ginawa. Sa buong termino ng panunungkulan ni Manong Bongbong natin, puro sila kaguluhan, puro panggugulo. Walang ginawang mabuti ang mga putang inang yan. Di ba, Ai Chang? Si Arnold Lopez tulog pa yan. Nakaw! Di ba, sino yung Rail Bulkirin? Shout out. Kamusta naman si Big D? Jojo Chavez, nagbago na ba isip? Putik na yan, mga kababayan ko. Rosana Villanueva. Di ba? Puro kaguluhan. Eto na ngayon, ang chika. Chika, mga kababayan ko, Nako, Diyos ko po. Eto sabi sa aking bolang kristal. Actually, kahapon ko pa ito napanaginipan. Kahapon pa. Kaya lang, wala nga tayong panahon kahapon na makapag-vlog. Matapos yung umaga, tuloy na po yan kasi mga kababayan dahil marami kong mga gawain na na pampersonal, sa negosyo, sa mga personal na lakad, sa shota. Di ba mga kababayan? So hindi ako nakapag-vlog. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung aking panaginip. Ito na ngayon yung 18 Marines. Ayon sa ating bolang kristal, mga kababayan, nagkakaonsehan na raw. Mukhang si Mike Defensor, hindi na ho nabibigyan ng bayad yung 18 Marines. Nako mga kababayan ko, yan ang problema. Pagka yan hindi na na-supplyan sa ipinangako at itinakda ninyo na mga petsa, oras, kung paano nyo ihahatid ang mga payroll nila,
yayariin kayo niyan. Tama ba, Argo? Tama? Oh, di ba Cheryl Banyaga? Yayariin kayo niyan. Ngayon, ganun na ho nangyayari kasi nga ho, para bang sinasabi, wala naman daw naging silbi. Parang wala naman daw naging tira. Yung pong mga 18 Marines kasi nga iba-iba daw yung mga litanya. Kaya hindi daw kinagat ng sambayan ng Pilipino kasi halatang halata yung kanilang mga sinasabi na pagsisiwalat na si Pangulong Bongbong Marcos ay may kinalaman diyan sa mga kickbackan sa flood control project. Si Martin Romualdez lang daw talaga ang malinaw. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.